Kasi nagkakaedad, di ba? Pag mahirap na pag 38 ka lang, tapos namumukha kang 68. kaya Ala, BP, oy. Mag-guilty, mapuntaan namin. Ma'am, wala akong pinapatama. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Thank you for the welcome, and I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa Den Haag. I'm okay, walang problem. VP Inday, I think a lot of people wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time. Okay lang naman siya, wala po siyang problema. We had productive discussion about politics. So, ang gusto lang, naubos yung oras namin sa kakatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. Ma'am, it seems that notably 30 minutes early yung pag-out niyo, ma'am. Is this a new development? Kasi 2:45 pa man, ma'am, mga wala pa nag 3 o'clock. 1:30, 2:30. Kung saan sa Mandi ay? 2:44 pa, ma'am. Alam mo yung oras ko. 2:44 pa, ma'am. 44, so 15 minutes early. Ala. Mga Wala 20. akong kabantay. Wala akong kabantay. Okay. Actually. But everything is okay naman so far, ma'am. No, di tingali to, no? Wala ka, VP. Actually, nag-chismis mag-with mini PRD ka ganina. Tapos, sulti na ang security na I have to go down, I have to go. And then PRD requested 5 minutes extension para lang mahuman ang chismis ba. But said no, not today. But on any other day, yes. So I was thinking maybe, I don't know. Okay. I do not know. Basta na siya lain na schedule pa. Okay. VP Inday, yung recently concluded mo na meet and greet sa London, nakita ng buong mundo na solid talagang suporta sa iyo ng taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel, ma'am, seeing that particular crowd? Well, heartwarming at nakakaiyak dahil karamihan sa kanila kapag na face-to-face na, ang una talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Digong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte. VP Inday, in as far as a positive development is concerned, yung results sa dalawang survey Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned has resonated to the millions of Filipinos. How do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some? On that point, I am truly blessed, no? Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yan ginawa o kung sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa akin, sa aking mga kasamahan sa OVP at syempre sa aming opisina. VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM? Hindi ako nanood ng SONA like last year, and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, shimmering, splendid ka talaga? From SONA to
Kasi ma'am, ang dami nagtatanong ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilat kanan yung atake sa iyo ma'am, may it be personal or political? Hindi ko lang alam ha, sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Ganito. Actually, mas ma'am, mas grabe. Yes. Wala man kasing difference sa akin simula noong 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi kasi nagkakaedad, di ba? Pag mahirap na wag 38 ka lang, tapos namumukha kang 68. kaya Hala, VP, oy. Mag-guilty, mabutaan na, VP. Ma'am, wala akong pinapatama. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Kailan meron na nun? Kailan Wala naman nagbago sa akin pa simula nung 22. I mean, in fact, before 2022. Pareho lang yun. Yun lang na mas meron na akong awareness ngayon sa aging ng mukha. Kaya meron ng mga Sunblock, ma'am. meron ng mga yung sinusulat ng dermatologist na skincare. Okay. VP, meron bang gustong ipahatid si former president sa mga Pilipino, ma'am? Na alam niyo naman talaga, ma'am, we have been doing this for more than a year, but strong and steady pa din. In fact, ma'am, on Wednesday, we actually have a gathering prepared to echo the voice of Filipinos from all over the world. Yes, oo. Meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC. And this is a free Duterte Now rally. And we will talk about the injustice that was done to President Rodrigo Duterte. Pinaalam ko ito kay President Duterte at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since from previous rallies napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin. At marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. And then sabi niya, okay, bahala kayo kung yan ang gusto ninyo. But I warned him that it will not help his case and he said na, okay na. Kung ano yung gusto niyo